Good morning po muli sa inyong lahat na sumusubaybay po ng ating vlog. At patuloy po tayo sa ating pong topic regarding po sa title na Tara Gina Lord. Yan, tara let's go Lord. Yan. So kahapon po napag-usapan po natin na kung saan pag nagsabi ka kay Lord na, "Opo Lord, yes Lord, I will obey you, I will follow you." Ano mangyayari sa iyo? So ano yung mararanasan mo pag ikaw ay sumunod sa Lord? So, unang-una po napag-aralan natin kahapon ay magkakaroon ka ng pambihirang karanasan sa ating Panginoon. This is the spiritual journey mo, kapatid. So, pangalawa ay pag ikaw ay talagang sumusunod na sa Panginoon, 'di ba? Ay mararanasan mo na ang mga miracle upon miracle sa iyong buhay. Sapagkat sabi diyan sa Ephesians 3:20, by His mighty power at work within us, God is able to accomplish infinitely more than we would ever dare to ask or hope. So makakagawa ang Panginoon ng mga bagay na kung saan nandun yung mga himala-himala. Napakarami pong gagawin ng Panginoon sa iyong buhay. At ikaw yung makakaranas niyan, ikaw yung magpapatotoo, ikaw yung magbibigay ng patotoo o testimony regarding sa mga bagay niyan. Personal po kasi yan eh. Yan. So pangatlo po, nakita po natin kahapon na kung saan pag nandun tayo sumunod kay Lord, ay tayo po magkakaroon ng tunay na kapayapaan sapagkat ang mundong ito ay punong-puno ng kaligaligan, punong-puno ng worry, punong-puno ng stress. Pero pag na kay Lord ka, you will find peace because Jesus is the Prince of Peace. Alam niyo po may pangalawa po pag sumunod tayo kay Lord. Meron po mga bagay kasi na mga nangyayari bakit ba ang mga tao ay hindi sumusunod kay Lord? Kasi po may mga sitwasyon po ang mga tao, may mga dahilan ng bawat isa sa atin. Bakit ayaw nating sumunod? Gusto ko po kayong bigyan ng isang napakalaking dahilan ng tao according sa study, according sa mga pinagtanong-tanong po. Okay, ano po yan? Yung takot, yung fear. Fear is keeping us from saying yes to God. May mga pag-agam-agam ka, may mga bagay na ayaw mong isuko. Ano yan? Minsan ng mga bisyo natin, minsan ng sarili nating buhay, minsan ng ating pamilya, minsan ng ating pong ah, ah, career. Yan ang mga nakakatakot, di ba? Na iwanan natin at susunod tayo kay Lord, di ba? Pero alam niyo po ba, yung takot na yan ay hindi galing kay Lord. So yan ay galing sa kaaway na kung saan inilalayo ka sa talagang plano ng Panginoon sa'yo. So most of the time, we are afraid to trust God totally. Yan ang dahilan. Maraming tao, takot sila because parang imposible. Parang nakatingin tayo sa natural. So, ang kailangan ng Panginoon, matuto tayong sumunod through our faith. Faith po, kahit hindi pa natin 'to nakikita, hindi pa natin 'to nahawakan, pero pinanghahawakan mo yung salita niya, nagtitiwala ka kay Lord, may mangyayari sa iyong buhay. So bakit ba tayo natatakot? Bakit ba ang mga tao ay takot sumunod sa Panginoon? Dahil bukod sa ayaw natin i-give up yon, meron po akong nakita. Ignorante po kasi sila sa salita ng Panginoon. Ignorante po ang mga tao sa ano yung gusto ng Diyos at ano yung mangyayari pag sumunod sila sa Panginoon. Kaya po kailangan tayo ay mag-aral ng salita ng Panginoon, mag-aral tayo doon sa mga inutos niya at pagbulay-bulayan po natin 'to. Sapagkat napakarami po ang gusto ng Panginoon, ngunit tayo po ay limitado. Pero kung tayo po ay willing, sabi diyan, if you seek wisdom to the Lord, God will give you wisdom. So, yung wisdom na yan, karunungan. Di pa po? Ano pa po ba bukod sa pagiging ignorante, bakit tayo natatakot sa Panginoon o sumunod sa Panginoon? Ang nakita ko po diyan yung idolatry. Yung pong pagkakaroon natin ng iniidolo sa ating buhay. Ano ba 'tong idolatry? Anything more important than God, more than God in our life. So idolatry is anything more important than God in our life. Grabe 'no? So ano po ba 'yan? Ano ba yung mga importante sa atin ngayon? 'Di ba, minsan career natin, minsan yung mga gadgets natin, minsan yung properties natin, 'yan ang ina-idol natin. So, kaya hindi tayo nakaka-push sumunod sa Lord because ayaw natin i-give up yung mga bagay na 'yan. Ano pa po ang mga bukod sa pagiging ignorante natin sa salita niya, ano pa po yung mga bagay na
nagpapahadlang sa atin na pagsunod sa Panginoon. Aside from the ignorance and idolatry. Number 1 is worry. Paano kaya ang aking pamilya pag tayo ay sumunod sa Panginoon? Paano kaya yung career ko? Nai-insecure ka. Sayang naman pag sumunod ako kay Lord, 'di ba? Sayang naman yung barkada ko, sayang naman yung buhay ko na iiwanan, 'di ba? May panghihinayang ka, meron kang ayaw ibigay, meron kang inaalala sa iyong buhay. So, the more insecure you are, the greater you need to control the things in your life. Pansinin niyo po 'pag insecure kayo, gusto niyo lahat kontrolin ng mga bagay. Insecure ka sa iyong kasintahan, gusto mo siyang kontrolin. Insecure ka sa iyong mga anak, gusto mo silang kontrolin. Insecure ka sa trabaho mo, 'di ba? Lahat ginagawa mo, gusto mong kontrolin yung trabaho mo. Sapagkat insecurity brings worry. So kapatid, yan ang mga bagay na naghahadlang sa atin na kung saan ayaw natin pumunta kay Lord. Yang pagiging ignorante sa kanyang pangako, sa kanyang salita, yung pagiging kakaroon tayo ng idol sa ating buhay, idol ko yung aking mga nasa paligid ko, yung pamilya ko, career ko, everything. At yung pangatlo, worry ka kasi, insecure ka kasi. So, yan ang mga humahadlang sa atin. Pero alam niyo po ba, pag ang mga tao po ay secured, yung tinanggap nila yung salita ng Panginoon, wholeheartedly, nagtitiwala sila kay Lord, 'di ba? Hindi sila ignorante, wala silang ina-idol kundi si Lord lang. Naku kapatid, alam niyo po itong mga secured na taong 'to, they don't need to control things. Pinapaubaya nila lagi kay Lord 'yan. Yes. Napakasarap na may kasama ka, 'di ba? Yung hindi ka nagwo-worry, para kang isang bata na maglalaro ka lang, 'di ba? Hindi mo isipin na pagkain mo, hindi mo isipin yung future mo, sapagkat sino mag-iisip niyan? Yung magulang, 'di ba? Sila yung mag-iisip para sa isang bata. Yung kinabukasan, yung paano siya mabubuhay, yung magagandang bagay dun sa bata. Alam niyo po ba, gusto ng Panginoon na maging kagaya tayo ng bata, sapagkat siya yung Ama na tutupad sa lahat ng ating pangangailangan. Ang sabi pa diyan sa Jeremiah 29:11, sabi ng Panginoon dito, I know the plans I have for you. They are plans for good and not for evil, to give you a hope and a future. Wow, ang ganda ng plano ng Panginoon. So kailangan nating matutunang i-surrender 'to. So number 3, paano ba natin 'to isu-surrender talaga kay Lord? So how do I say yes to God? Paano ko ba 'to ibibigay na kay Lord para dire-diretso na yung number 1 ko na maranasan 'tong journey na kasama ang Lord. Okay, ang sabi diyan sa Romans 6:13, don't surrender any part of yourself to sin to be used for wicked purposes. Huwag daw po natin i-surrender ang buhay natin sa kasalanan para sa masasamang gawain. Instead, give yourselves to God wholeheartedly, 100%, as those who have been brought from death to life, and surrender your whole being to Him to be used for righteous purpose. So the whole heart, the whole body, the whole mind, the whole soul, the whole strength, ibigay po natin kay Lord yan. In Joshua 24 verse 22 to 23, sabi dito ni Joshua sa mga tao ng Israel, sabi diyan, you are your own witness to the fact that you have chosen to serve the Lord. Ang sabi ng mga tao, yes. Then, sabi ni Joshua, then get rid of those foreign god that you have. He demanded and pledged to love to the Lord. Kailangan daw po natin alisin ang mga idol natin, kagaya ng naging hadlang po doon. Sinabi ko po kanina, hadlang sa pagsunod sa Lord, nagkakaroon tayo ng mga idol. Tanggalin daw po natin yan. I-set aside po natin yung mga ina-idol natin at sumunod tayo sa Lord. Mahalin natin si Lord. At ang sinabi po dito sa 1 Samuel, ito po yung pagkakatawag ni Samuel sa Panginoon. So, meron po siyang mentor, si Eli. So, sa 1 Samuel 3, verse 9, sabi diyan, so Eli said to Samuel, go lie down again, and if someone calls you again, say, yes, Lord, your servant is listening. Ito po yung first time na tinawag ng Panginoon si Samuel bilang propeta ng bayan ng Israel. So, anong sabi dito ng kanyang mentor? Makinig ka doon sa tatawag sa iyo at sabihin mo sa kanya, yes, Lord, your servant is listening. So, importante po dito sa nakita ko na matutunan natin mag-surrender kay Lord. Lord, give up na ako. Gusto ko ng ikaw lamang. Pagod na ako sa mundong to. At doon nga po, sabi nga po dito sa last verse na binasa po natin, may mentor. Kung kasama po tayo sa small group,
makakatulong po itong small group natin, yung leader po natin sa small group, na kung saan ipu-push po tayo na sumunod talaga sa Panginoon. Ibi-build up niya tayo. So I hope po sa umagang ito na marami po tayong natutunan na kung saan yung magagandang bagay 'pag tayo sumunod sa Panginoon, nag-say yes tayo kay Lord, yung mga hadlang bakit hindi tayo sumusunod kay Lord at kung papaano natin susundin si Lord. So, I hope na-challenge po tayo. I hope meron po tayong natutunan sa umagang ito. At to share, like, and follow po itong vlog po natin na kung saan marami pong mga tao pang makakapakinig ng salita ng Panginoon. So Heavenly Father, we thank you Lord sa umagang ito na kung saan kayo po Panginoon ang tunay nga mag-control sa aming buhay. We just pray Lord na tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po kami Panginoon na mag-say yes sa iyo. We just pray, Lord God, na maranasan namin, Panginoon, ang ibang karanasan, O God. Tulungan niyo po kami matanggal yung aming mga idol sa buhay, matanggal yung mga worries of life po namin, Panginoon, at dalangin po namin, magkaroon kami ng hunger and thirst sa inyo pong salita. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. God bless you all and have a great Thursday po. Hallelujah.